Nandito po tayo sa pangako ng Diyos. Ito yung pangako na lagi kong iniisip at pinaghahawakan sa ating buhay ng Diyos na Like, share, totoo subscribe. talaga na pag ang nangako ng Diyos ay tunay. No? Kaya ako, pinanindigan ko yung pangako ng Diyos na sabi nga na kumanalay ka lang, hindi ka niya iwan at hindi ka niya pababayaan. Kaya nung time na ako nasa hindi magandang kalagayan, yung talagang pinaghahawakan ko. Sabi ko, Lord, alam ko na yung pangako mo, itutuparin mo. Kaya sa mga oras na ito, inaasahan ko na yung pangako mo tutuparin ko sa mga oras na ito. Ako'y lumalapit sa'yo, nasara. Kahit man ako'y makasalanan, hindi naman ako perfecto sa iyong harapan, pero pinapangako ko rin sa sarili ko na ako'y maglilingkod sa iyo hanggang ako'y buhay. Kaya, totoo napakabuti ang Diyos sa buhay ko. Hindi lang sa akin, sa buong pamilya namin, bagkos pati sa mga apo ko, sa mga anak ko, na bisan pa sila ay napalayo sa ating Panginoong Hesus, paano binigyan pa rin sila ng magandang kalusugan, iniwas ng Lord ng sakit karamdaman. Kaya sabi na nila, kung ikaw naglingkod na sa Diyos, pati mga anak ko bibigyan ng grasya at pagpapala, proteksyon. No? Kasi, siguro kung wala siguro ako sa Lord, kami mag-asawa, hindi ko alam kung anong nangyari sa pamilya namin. Sa mga anak ko, na grabe ka, mas inuuna pa yung pag-iinom, mas inuuna pa yung pagparkada. Tulad na yun, Father's Day, nag-greet sa akin, Happy Father's Day. Paano ka maging happy? Pag-isip mo, makikita mo yung mga yung may din nila may nakaharap na buti na reverse. Maging happy pang father pag ano? No? Tapos pag-isip mo sa umaga, pagdating mo sa lababo, yung mga plato, mga baso, di nahugasan. Naging happy pang fathers mo. No? Sabihin, wala. Ganun din ang ating buhay na Diyos. Na paano maging happy ang ating Panginoon Diyos na ikaw mismo, hindi mo sinusunod ng kanyang utos. No? Kahit tayo mga magulang, inuutos natin sa ating mga anak na nakikinig. Pasok nito, labas sa kabila. Araw-araw na lang sinalo ng ganyan, walang nangyayari sa buhay. Kaya paano tayo pagpalain ng Lord niyan? No? May sila pala yung... Punta po natin ang awit 91 verse 14. Pagpagbukas po tayo sa aklat ng awit. Ang sabi dito, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at ingatan ko ang sino man taong ako'y kilalanin. Amen? Amen. Malinaw na sinasabi niya dito, ililigtas ko ang mga taong tapat. Amen. Maraming mga taong hindi tapat pero nililigtas. Kasi sabi nga nila, pag hindi mo pa daw oras, hindi mo pa oras. Pero, pag ang Diyos na, siya na yung sa buhay mo. O kung sabihin na ilang bisis ka naligtas, talagang kukunin niya. Naalala niyo ba yung plane crash sa India? No? Sa dami ng pasahero, isa lang na buhay. Hindi natin alam kung anong puso mayroon siya, hindi natin alam kung naglilingkod ba sa Diyos. Pero iniligtas siya. Pero minsan, sa mga di mo marinig sa kanya na may nabanggit siyang Panginoon sa mga comment niya na niligtas siya ang only survivor. Pero wala kang marinig na pinagpala siya na Lord, niligtas niya sa kamatayan. Yun ang mga nag-comment, email na ng email. No? Tulad sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus, sabi niya dito, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at ingatan ko sino mang taong ako'y kilalanin. Purihin ng Diyos, lahat naman tayo kinikilala natin ng Diyos. Pero sisikapin natin na tayo'y kilala ng Diyos. Kasi sabi nga sa Mateo, maraming tumatawag sa aking pangalan, pero hindi ko sila kilala. No? Sa verse 15, sila'y tinatawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay
sakluluhan ang aking iniligtas at ang bawat isa ay parangalan. Amen. Tunay na talagang Diyos na hindi siya magpapabaya sa atin. Amen. No? Malinaw na sinasabi niya nito na handa siya sa kahit anong oras, handa siyang tutulungan at sasamahan kung ano mga problema. Kahit gaano kabigat ang problema dumating sa ating buhay, hindi naman tayo nawawala ng problema. Matatapos yung problema natin ngayon, kinabukasan meron naman tayong problema. Ganyan ang mga anak ng Diyos, hindi mawala ng problema. Kasi ang taong binibigyan ng problema, mahal ng Diyos. Kasi diyan nasusunod kung gaano kalaki ngayon pananampalataya sa ating buhay ng Diyos. Amen. Kasi maraming tao na may mga problema, hindi nila kinakayanan. Mayroong nagbibigti, nagpakamatay. Dahil sa mga pagsubok na binibigay sa kanya ng Lord, hindi nila makayanan. Kasi parang feeling nila, ano sila, yung apik-api sila, na walang nagmamahal sa kanila, kaya humantong sa pagpakamatay. Kaya yun ang malaking kasalanan natin sa ating Diyos na husgahan natin ang sarili natin. Kaya kung ano pang kalaking problema dumating sa ating buhay, no? Kung dati ngayon, sabi nga nila, hayaan mo ang problema, dumulot na sa sarili niya problema. Kasi kung dibdibin mo lahat ng problema, alalahanin mo na may Diyos na nangako sa atin, na tutulungan ka kung gaano man kabigat ang problema dumating sa ating buhay, handa siyang tumulong sa atin. Amen. Huwag lang tayo makalimutan lumapit sa Kanya. Ang paglapit sa Kanya, walang bayad. Walang bayad, kaso lang, ang kapalit noon, ang iyong puso, malinis na puso, at pananampalataya at relasyon natin sa Diyos. Yun lang ang pinaka-importante, wala na bang hinihiling ng Diyos. Hindi naman katulad ng araw na kailangan na pag-ano ka ng ibon, ihandog mo para sa yung mga kasalanan. Pero si Jesus Cristo ngayon, hindi na. Kasi binuwis na niya kanyang dugo at kanyang buhay, inaalala niya para sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya kung gaano man kalaki ang kasalanan natin, siniisip mo, huwag mong isipin yan. Kasi kung gaano kalaki o gaano kaliit, handang magpatawad ang Diyos sa atin. Amen. Amen? Palapakan natin ating buhay ng Diyos. Kaya ako, marami nang dumating sa buhay ko na minsan nangihina ako. Totoo, nangihina ako. Pero, pag maalala ko yung pangako ng Diyos, Amen. naging malakas. Kasi, sayang lang yung pagpunta natin dito sa church. Na hindi natin, ano yun yung pangako, hindi natin asam-asamin yung pangako ng Diyos. Kasi, ang pangako ng Diyos parang pananampalataya yan. Na? Ang sabi nga sa Hebreo, na ang pananampalataya daw, hindi nakikita. Yung inaasahan na hindi mo makikita. Yun ang sabi dyan eh. Eh, ganun din ang pangako ng Diyos. Yung inaasahan na hindi mo makikita, nagpusa na lang dumarating sa buhay. Ang pangako ng Diyos, ibibigay niya ang babae sa mga dalagat binata. Ibibigay niya ang babae para sa iyo kung maging tapat ka lang sa Kanya. At maging tapat ka sa iyong mga magulang. Bibigay niya sa iyo ang buhay, mahabang buhay. Dahil sa mo sa iyong magulang. Yung biological father mo ha, na maging magalang ka at nirespeto mo yung magulang. Maraming karne sa mga kabataan ngayon tulad sa yung verse ni yung verse na sa awit 37 ba yun? Ate Jisamen. Sami, na yung mga kabataan daw ngayon laging wala na sa hulog. No? Mas inuuna yung sariling kapakanan, pero yung mga pangaral na magulang, hindi na nila iniintindi. Pagkatapos, pagdating ng Father's Day, I love you pa, I love you. Gamit sinasabi, I love you, I love you. Pero, iba yung nasa puso. Madali sabihin ng I love you, pero pag ginawa mo, mahirap. Marami sa kabataan na yun. Pag ang magulang may sakit, hindi man lang magawang maglugaw, pakainin.
Pero pag namatay na, Ma, I miss you, Ma, I love you, sana nasa ibig ka na. Tapos namatay na yung kapatid niya. Sabi ng kapatid niya, naku, makita na kayo ni Mama sa heaven. Ano kaya yun? Totoo kayo sinasabi niya, magkita na sila sa heaven? Kaya yung nanay niya ba, sigurado ba siya mapunta sa heaven? Yung kapatid niya, sigurado ba siya mapunta sa heaven na luklukan ng tigas ng ulo? Pag inutusan sa bahay, di mo utusan, pero pag inutusan ng pinitang gawin, Jim, ang tuloy-tuloy niyo, nabangga sa motor. Patay! Dahil sa katigasan ng ulo, mapagmalaki sa magulang, utusan, wait, pero utusan ng tanduay, utusan ng genuine horse, ang tuloy magpatakbo sa motor. Yan ang mga batang hindi nila inisip ang kapakanan nila, pero ang kapakanan ng magulang, inisip nila ang kabutihan ng anak. Kasi yan ang pangako ng Diyos eh. Alagaan ninyo ang inyong mga anak. Huwag nyo silang bigyan ng problema, huwag nyo silang bagkus, igabayan nyo sila. Ang magulang pilit ay gabayan yung mga anak, pero ang anak kusang lumilihis ang landas. No? Kaya mga kabataan ko, ang mga kabataan din, lalo sa mga apo ko, huwag naman sana nahahantong sa ganung bagay. Kaya bata pa kayo, sikapin yung mapalapit sa Diyos. Amen. Kasi ang pangako ng Diyos, hindi natutulis, kundi pusat talaga yung tinutupad yan. Ikaw ay tapat din sa Kanya. Amen. Magandang umaga sila.